Bigyan natin ang family ni Viancy ng space, no? Ako nga mismo guys, bihira ako mag-vlog doon. Bihira ako mag-vlog sa kanila kasi alam kong marami pa silang budget, may budget pa sila. No? At hindi ko naman po bababayaan si Viancy at ang family niya, di ko yan pababayaan. Always ko yung mini-meeting na sabi ko sa kanila, si Viancy ang tataguyod sa inyo. Si Viancy ang, ngayon na, nangyayari na, di ba? Si Viancy ang magbabago ng buhay nila, which is nangyayari na po. No? Kaya hayaan nyo na muna po sila, bigyan sila ng space. Ako na pong bahala, ako nang bahala sa kanila. Ayan mga kamamshi, ayan mga kalingap, welcome back to my channel. Ayan, shoutout sa ating mga viewers. At syempre sa ating ama ng kalingap, Kuya Bala Santos Matubang, at Edna Vlogs, at Kalingap Prab. Ayan, support natin yung kanilang mga channel. Bali ngayon, panoorin uli natin yung live ni Kalingap Prab. Maiksi lang naman to. Eto na nga, panoorin natin si Kalingap Prab at unawain. Ano bang una nating pag-uusapan? Ang dami na kasi nangyari. Yung tindahan ni Viancy, guys, talagang ako po, walang problema sa tindahan. Walang problema kung tatayo ng tindahan. Pero mas di ko lang talaga nagustuhan yung wala akong alam na tinayuan na, no? Wala akong alam na tinayuan na po. Kasi ang nasa isip ko, fresh pa yung bahay. Kumaga, hayaan na muna sa natin, enjoy nila yung bagong bahay. Di pa naman po nila kailangan ng pera. Di pa kailangan na masyado. Marami pa pong budget, marami pang pera si Viancy. Ako mismo alam ko po yan. And sana preserve muna yung ganong bahay. Kasi yun nga po, pinaghirapan ko po. Milyon din po yung nagastos ko mula sa aking sariling pera. Milyon din po. And syempre, sina Supermac, lahat yan, ako ang kausap, ako yung nag-absorb ng lahat. Ako yung nag-absorb. Time, pressure, stress, ako po lahat. Kaya siguro naman meron din naman akong kahit pa paano karapatan mag-suggest. Ngayon lang naman po. Kasi gusto ko pang i-enjoy siya bilang pinakamagandang pabahay natin. Yun sana gusto ko pa siyang i-enjoy. Huwag na muna natin siyang pakialaman. Kasi gusto ko siyang maging ganun muna. Ganun siya. Bakod sana muna po ang gawin natin. No? And sana ay nakipag-usap muna sa akin para Tapos para kay naman Nanay sa Flor, nagkasundo tayo. ayan. Kung ano yung magiging itsura ng bahay. No? Kasi di pa naman, marami pa pong nangangailangan dito ng tulong. Marami pa akong angels na mas kailangan ng tulong. Hindi lang si Viancy. No? So hayaan na muna natin sila, bigyan natin sila ng space. Bigyan natin ang family ni Viancy ng space. No? Ako nga mismo guys, bihira ako mag-vlog doon. Bihira ako mag-vlog sa kanila kasi alam kong marami pa silang budget, may budget pa sila. No? At hindi ko naman po bababayaan si Viancy at ang family niya, di ko yan pababayaan. Always ko yung mini-meeting na sabi ko sa kanila, si Viancy ang tataguyod sa inyo. Si Viancy ang, ngayon na, nangyayari na, di ba? Si Viancy ang magbabago ng buhay nila, which is nangyayari na po. No? Kaya hayaan nyo na muna po sila, bigyan sila ng space. Ako na pong bahala, ako nang bahala sa kanila. Marami pa dito akong Kalingap Angels, tulungan nyo. Marami pa po sila, Si Viancy po ay umaapaw na po yung blessings. Huwag po natin masyadong i-baby sila, Kasi ayan, nagkakagulo na nga po. Biglang nagkaroon ng tindahan na di ko alam. Gusto ko sanang ma-preserve yung bahay. Yung napakagandang bahay na pinaghirapan ko po. No? Pero nung nangyari, natakpan po siya. Na magkano lang naman po kinikita sa tindahan. Tanungin niyo po sila Nanay Imelda, ang mama ni Joy. Tingnan niyo po ngayon ang tindahan po nila.
halos palaging wala ng paninda. Kasi pag wala ka ng paninda, lugi ka na po. Yan po yan. Pag marami kang paninda, di ka nyan lugi, maganda yung tindahan nyo. Pero pag wala ka ng paninda, palugi na po yan. Ano? Kaya yon, napagdesisyonan ko po na wag na muna pong ituloy ang tindahan. Ano? Sinabi ko rin po yan kay Dr. Love kanina na ihinto muna, bakod muna ang unahin natin. Kung gusto niyo pong tulungan si Biancy, sa bakod na lang po kayo magtulong. Di ba? Huwag na muna po yung tindahan na yan. No? Unang-una, sino magbabantay? Si Biancy po, di ba? Or si mama niya. Minsan napunta sila sa baboy. Si mama po ni Biancy ay may mga alagang baby. So, another ano na naman po siya, magkano lang po yung kita kada bili, piso, papiso-piso. Guys, may balita po ako sa inyo, ano? Kinita po ni Biancy sa live selling po sa Velvet Box. Sigurado malulula po kayo sa kinita niya lang po sa Velvet Box. No? Kaya, mga kalingap, kung may gusto po kayong gawin sa mga Kalingap Angels natin, ako muna po ang inyong kausapin. Ano? Kasi ako po yung mas nakakaalam kung anong kailangan nila. Diba? Si Ashley po, mga Kalingap, tulungan po natin si Ashley. Kawawa po yung bata, tumigil ng pag-aaral. Gusto na niya magtrabaho. Kaya nga po nagtatanong ako kay na tito kung may available slot pa para sa staff. Gusto kong kunin si Ashley bilang staff po ng Velvet Box. No? Ayan. Correct ka, Kalingap, magkano lang kinikita sa sari-sari store? Yun na nga po eh. Bakit kasi nag-bypass? Diyan nagsisimula guys ang wakwakan pag nagba-bypass po kapag wala po akong alam. No? Tapos minsan kami pa po yung masama kapag sinuway. Guys, diyan po nagsimula lahat. Diyan nagsimula lahat kapag meron ng pumapasok na wala akong alam. Kaya please, ingatan po natin si Biancy. Kasi ayaw kong masira po yung... Siyempre, yung bata, kailangan po niya talaga tayo. Mabait yung bata, si Biancy. And hayaan po natin sila. Bigyan natin sila ng space. No? Kung may gustong tumulong, sabihin lang po sa amin, sa K-Boys. No? Andito naman po kami. Kami mismo yung maghahatid. Uy, nag-comment si Papa. Huwag na muna i-vlog si Biancy kahit sino vlogger sa mag-vlog. Ayan, marami po nangangailangan ng tulong. Ano? Ayan, kung mga EDSI kayo, yung grupo na yan, ingatan nyo kasi may EDSI na eh, no? May EDSI supporters na, may EDSI group na. Mas mainam po na mag-decide kayo na sino naman yung tutulungan natin. Pero EDSI pa rin kayo, di ba? Nasa EDSI pa rin kayo. Alam mo, gusto natin yung tulungan si Ashley. Yan. So, mga ka-EDSI, tulungan naman natin si Ashley. Di ba? Kagaya ng Jomcar, yan. Ang Jomcar po, bilib po ako sa kanila, sa mga sponsors ng Jomcar. Kasi marami silang hindi lang si Carla po yung tinutulungan nila. Yung bata po na may katarata, no? Nagbigay silang 50,000 doon. Jomcar po sila, no? Si Eden, nagbigay din sila. So, ipalawakin po natin. Huwag natin masyadong i-baby itong sila Biancy or sino mang Kalingap Angels na yan, si Carla, no? Huwag natin masyadong yan, no? Kasi tawag dyan, marami pa pong nangangailangan ng tulong. And alam ko po at sigurado ako na okay pa sila. No? Mahirap yung masyadong ma-overwhelm tayo sa ating tatanggap na pera. Kaya hayaan mo natin silang enjoy yung bago nilang bahay. Hayaan muna po natin nilang enjoy ang bagong bahay nila Biancy. No? Ako nga po, bihira ako mag-vlog sa kanila eh. Bihira akong mag-vlog sa kanila. Kasi gusto ko na silang bigyan ng space. Gusto ko silang bigyan ng
ma-enjoy naman nila nang wala tayo. So kung may sponsor na bibisita, sana alam ko din, no? Para naman diyan kasi nagsisimula talaga. Mga sponsors na bumibisita, di ba? Ayan. Guys, ang kinita po ni Viancy, no? Pero di ko na muna sasabihin dito. Pero sobrang laki po talaga dahil sa Velvet Box. Yan yung mga opportunity na binibigay natin sa kanila. Kaya hindi po natin sila pinapabayaan. Di na mapahinga sa camera. Yun na nga po eh. Sa totoo lang po, nahihiya na po sila. Palaging, kumbaga, minsan ay wala na talagang privacy. Palaging may nakatuto. Kahit sa Reels po. FB Reels. Na yun nga, minsan daw nahihiya na sila kasi bawat dating may tumututok na camera. Yan po ay sinabi sa akin ni Kapitana Grace. Kasi kay Grace naman sila nag-open. So okay mag-Grace basta magpaalam tayo, no? Paalam tayo na pwede ka bang i-reels para naman ready sila, hindi sila yung nangungulangot, hindi sila kumakain, 'di ba? Ako nga pag na-reels sa akin, napaalam naman sila sa akin. Or minsan ako nasabi, sige, okay lang, reels niyo ako. Mapayag naman po yan sila, basta magpaalam lang tayo. 'Di ba? Kasi minsan may mga reels, ang daming bashing sa reels. No? Daming nababash sa reels. So, syempre, kalingap yan eh. Ako yung ako yung sa akin ng sisi niyan. So, ingat po tayo sa mga reels natin. Ingat po tayo sa mga reels. Ayan, yung sinampay, hindi naman masyadong big deal ang sinampay. Hayaan nyo na po yun. Kasi wala pa silang sampayan. Ilang pa lang naman sila guys. Wala pang isang buwan pa lang ata sila nakakalipat. Hayaan nyo na muna po, no? Ako nga, di ko naman pinansin yung sampayan kasi kahit naman kami, nasampay din kami sa ganun. Hindi yun big deal, Hindi big deal yung sampayan. Hayaan nyo na po yun. Need din nila ng privacy. Yes po. Kasi sigurado, naano rin sila, naiilang din sila, di lang sila makapagsabi. Kasi nga, nahihiya sila. Ayaw nila na magmukha silang masama or magmukha silang kontrabida na porke natulungan na. Which is, wala pa rin naman tayong karapatan. Kahit natulungan na natin sila, hindi natin hawak ang kanilang oras, ang kanilang buhay. Di ba? So, kung may mga bisitang sponsor, wag po kayong pupunta doon. Mag-direct, At iniingatan din po natin yung kanilang privacy. Parang tourist spot yung bahay ni Viancy. Guys, hindi po yan tourist spot ha. Hindi yan public. Sabi nga ni Kuya Bal, mawawala yung kasi yung safety ni Viancy. Si Viancy kilala na po si Viancy. Ayan na nga mga kalingap, di ba? Napakalinaw naman na kung sa pagtitindahan o sa tindahan, wala namang problema kay Kalingap Rab. Nagpapasalamat pa nga siya sa mga sponsors. Pero sana hindi agad-agad in-enjoy muna nila Beyonce na magsulo doon sa malaking bahay. At ayun nga, kung sana pinaalam lang na mas maaga, hindi sana nagkagulo ng ganito. At napakalinaw din naman kung inaalala ng mga sponsors, ng mga viewers, yung pangkabuhayan nila Beyonce. Dito sa sinabi ni Kalingap Rab, gusto niyang ipaalam sa atin na huwag tayong mag-alala dahil andyan naman nga siya, hindi naman siya nagrereklamo, diba? Mag-react tayo kung nagrereklamo sila, hindi naman. Kasi unang-una, binablog pa niya si Beyonce, kahit papaano nabibigyan-bigyan niya, ambassadress, diba? Tapos nawawala na ng privacy sila nanay kasi nga lagi may mga tao doon sa kanila. Yung pamilya ni Dr. Lab andun lagi. Parang hindi na kahit papaano kasi nakakailang pa rin kahit pa sabihin close na sila. At saka pagtitindahan hindi rin biro ha, nakakapagod din talaga yan. Kung ako nga tatanungin,
total may babuyan na sila nanay. Siguro doon na lang sila mag-focus kasi tulong naman sila mag-asawa, 'di ba? Tapos si Biancy kahit papaano may mga racket din naman, 'di ba? Ayan, binablog siya ni Kalinga Prab, kahit papaano nabibigyan siya. Tapos ambassadress na nga siya. Mas mainam yung ginagawang tindahan, gawin na lang paupahan, 'di ba? Passive income din 'yon. Kasi kahit gusto ng mga sponsors, ng mga viewers na magtindahan sila nanay, kung hindi naman 'yun ang linya ni nanay, 'di ba? Kasi kung ang linya niya is racket, katulad yan, babuyan. Kasi ang mahirap pa niyan, mamaya hindi mapalago ni nanay yung tindahan, mas nakakahiya, 'di ba? Kaya kung nanghihinayang ng gibain, siguro gawin na lang paupahan. Kahit maliit lang, 'di ba? Maliit na paupahan. Tapos ayun nga, wag tayo mag-alala kung sa pangkabuhayan lang naman nila. Siguro nasabi lang yun ni Biancy na gusto niya magtindahan kasi nga ang inaalala niya is yung pangkabuhayan nila. Hindi naman niya ina-expect na magiging ambassadress na siya, na kahit papaano is hindi pa rin naman siya pababayaan ni Kalinga Prab, 'di ba? Ayan lang, yan lang ating kunting komento. Thank you for watching. God bless you all and Jesus loves you.